2:00 ng madaling araw. Ang dagat sa paligid ng Davao Gulf ay payapang tila nahihimbing. Tanging ang mahinang hampas ng alon sa katawan ng patrol boat ng Philippine Navy ang maririnig, paulit-ulit na parang isang mahaba at ritmikong paghinga. Makapal pa ang dilim sa kalangitan. Ang kalahating buwan ay halos natatakpan ng maninipis na ulap. Sa ibabaw ng kubyerta ng barko, ang mga sundalo ay nagbabantay na may matatalas na mata. Sanay na sila sa katahimikan ng gabi sa laot. Ngunit kakaiba ang gabing iyon. Mayroong isang bagay na hindi pangkaraniwan. Ang radar ng barko, na karaniwang nagpapakita lamang ng mga tuldok ng lokal na mangingisda, ay biglang kumislap at naglabas ng isang kakaibang berdeng marka. Dahan-dahan itong gumagalaw, hindi patungo sa kalupaan, hindi rin papunta sa gitna ng dagat, kundi paikot-ikot lamang na walang tiyak na direksyon. Tila isang barkong walang kaluluwa na lumulutang na parang multo sa gitna ng kadiliman. Kumunot ang noo ni Lieutenant Commander Miguel de la Cruz, ang komandante ng barko. Alam niyang hindi kailanman nagkamali ang kanyang kutob. Mayroong mali. Sa isang matatag na tinig, inutusan niya ang kanyang mga tauhan. Lapitan ang target. Buksan ang mga signal light. Ihanda ang loudspeaker. Ang utos ay sinundan ng mabilis na pagkilos ng mga sundalo. Ang malaking searchlight ay binuksan, nagbibigay ng hudyat sa dayuhang barko na huminto. Mula sa loudspeaker, umalingaw ang formal na panawagan na humihingi ng pagkakakilanlan at pahintulot sa paglalayag. Ngunit sa halip na huminto, ang barko na maihabang humigit kumulang 15 metro ay umindayog ng ilang sandali at pagkatapos ay sumubok na tumakas. Umugong ng malakas ang makina nito. Tumalsik ang mga alon. Ngunit saglit lamang iyon. Biglang naputol ang tunog ng makina. Muling bumalot ang kadiliman. Agad na lumapit ang patrol boat. Tinusok ng ilaw ng searchlight ang kadiliman at 3 anino ang malinaw na nakita sa ibabaw ng kubyerta. Nanginginig ang kanilang mga katawan. Ang kanilang mga mukha ay maputlang-maputla, parang mga taong kagagaling lang sa bingit ng kamatayan. Pinalakas ni Commander de la Cruz ang kanyang boses. Sino kayo? Saan galing ang barkong ito? Ang sagot ay dumating na may pautal-utal na tinig. Ang kapitan, si Ramon Mon Santos, 48 anyos, mula sa Cebu. 2 tauhan na nagngangalang Benji Corpus mula sa Iloilo at Lito Fernandez mula sa Zamboanga. Ang mga papel ng pahintulot sa paglalayag na kanilang ipinakita ay mukhang kahina-hinala. Ang mga numero at sulat ay tila kinaskas na parang sinadyang baguhin. Ang hangin sa kubyerta ay lalong naging tensyonado. Ilang sundalo ang nagkatinginan. Nakaramdam sila ng masamang pangitain. Hindi na nagsayang ng oras si Commander de la Cruz. Suriin ang palamigan na palka. Lahat ay napalingon sa bakal na pinto na mahigpit na nakasara. 2 sundalo ang lumapit upang buksan ang mabigat na kandado. Nang simulang iurong ang pinto, isang magaspang na langit-ngit ang umalingaw-ngaw, sinabayan ng bugso ng malamig na hangin na may kasamang matapang na amoy. Hindi ito amoy ng sariwang isda gaya ng karaniwan, kundi isang kakaibang halimuyak na nagpapasikip sa dibdib. Ang amoy ay parang pinaghalong nabubulok na yelo at isang bagay na mas nakapangingilabot. Ilang sundalo ang hindi sinasadyang napahawak sa kanilang ilong, ang kanilang mga mukha ay napangiwi. Ang ilaw ng flashlight ay itinutok sa loob. Nakita ang mga bunto ng yelo na matigas na nagyelo. Sa pagitan ng yelo ay maayos na nakasalansan ang malalaking itim na plastic bag. Masyadong malaki para maging sisidlan lamang ng mga lamang dagat. Tila mga misteryosong bloke, malamig at tahimik. Isang matapang na sundalo ang lumapit. Gamit ang isang pocket knife, hiniwa niya ang dulo ng isa sa mga bag. Sa loob ng ilang segundo, ang katahimikan ay napalitan ng isang hindi maipaliwanag na kilabot. Mula sa likod ng itim na plastik, isang kamay ng tao ang lumabas. Maputla, naninigas, nagyelo. Lahat ay natigilan. Bumilis ang tibok ng kanilang mga puso. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Isa pang bag ang binuksan. Pagkatapos ay ang sumunod pa. At ang katotohanang nabunyag ay dumurog sa dibdib ng bawat isa. Hindi isda, hindi lamang dagat, kundi mga katawan ng mga kabataang babae na wala ng buhay, pinilit na pagkurung-kurungin at isinalansa na parang mga paninda.
17 bangkay ang natagpuan. Ang kanilang mga balat ay nangingitim sa lamig, mga mukhang walang buhay, mga matang nakapikit sa malamig na kawalang hanggan. Ang mga sundalo na sanay na humarap sa panganib sa dagat ay napayuko na lamang na may naninigas na panga. Mayroong kumuyom ng kamao, mayroong nanatiling tahimik na may mga matang nagluluha. Sa kubyerta ng barko, ang hangin ay naging mabigat. Tila bawat paghinga ay nagdadala ng kalungkutan. Nanatiling nakatayo ng tuwid si Commander de la Cruz. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatingin sa kapitan at sa mga tauhan nito. Ang kanyang boses ay mabigat, pinipigilan ang emosyon. Hindi na ito barko ng mangingisda. Ito ay isang barko na puno ng mga kaluluwa. Isara ang buong lugar. Walang sinumang papasok o lalabas. I-report agad sa base. Ang radyo ay umugong. Isang emergency report ang ipinadala sa Police Regional Office 11. Sa loob ng ilang minuto, isang espesyal na operasyon ang itinatag. Nang gabing iyon, sa gitna ng payapang dagat ng Davao, isang madilim na kasaysayan ang nabuksan. Isang bangungot na hindi kailanman mabubura sa alaala ng mga nakasaksi nito. Samantala, sa isang barangay sa tabing dagat hindi kalayuan sa daungan, isang matandang mangingisda na nagngangalang Mang Carding ang nag-aayos ng kanyang lambat sa beranda ng kanyang bahay na gawa sa kahoy at kawayan. Mula sa malayo, nakita niya ang ilaw ng patrol boat na tumatama sa madilim na kalangitan. Nagtaka ang kanyang puso. Karaniwan, ang mga patrol boat ay dumadaan lamang ng walang ingay. Iba ang gabing ito. Hindi niya alam na ang nakikita niya mula sa pampang ay magiging simula ng isang malaking kwento na pag-uusapan ng buong bansa. Para sa mga sundalo, ang gabi ay karaniwang tungkol lamang sa mga alon, bituin at hangin. Ngunit ng gabing iyon, hinarap nila ang pinakamasakit na katotohanan na sa likod ng kadiliman ng dagat, may mga taong mas malupit pa sa hayop ang trato sa kanilang kapwa. At mula noon, ang kasong ito ay hindi na lamang isang simpleng pagsusuri sa barko. Ito ay naging simula ng isang malawakang investigasyon na makikilala sa codename na Oplan 924. Isang operasyon na magbubunyag sa tunay na mukha ng pinakamalupit na human trafficking sa karagatan ng Pilipinas. Ang hangin ng madaling araw ay tumatago sa balat. Malamig ngunit dala pa rin ang maalat na amoy na tipikal sa katubigan ng Mindanao. Ang patrol boat ng Philippine Navy ay ganap nang nakadikit sa gilid ng misteryosong barko na sumubok na tumakas kanina. Ang malalaking ilaw ay nagbibigay liwanag sa bawat sulok, kaya't ang tatlong lalaki sa kubyerta ay hindi na makapagtago. Sila ay nakatayo na parang mga estatwa, nanginginig ang mga katawan. Ang kanilang mga mukha ay maputla na tila wala ng dugong dumadaloy. Lumakad pasulong si Lieutenant Commander Miguel de la Cruz. Ang kanyang boses ay umalingaw sa gitna ng ingay ng mga alon. Ibaba ang mga kamay. Huwag gumalaw. Ang mga tauhan ng patrol boat ay mabilis na itinaas ang kanilang mga armas, handa kung sakaling may paglaban. Ngunit ang tatlong lalaki ay hindi lumaban, nanatili lamang silang naninigas, nagkatinginan na may mga matang puno ng takot. Isa sa kanila, na medyo mataba at may uban sa buhok, ang naglakas loob na magsalita. Ako po si Ramon Santos. Ako ang kapitan ng barkong ito mula sa Cebu. Ang kanyang boses ay paos, tila sinasakal ng kaba. Sa tabi niya, isang lalaking kayumanggi ang balat ang pautal-utal na nagpakilala. Ako si Benji Corpus mula sa Iloilo. Samantalang ang pinakabata, na may payat na mukha at halatang kinakabahan, ay nagsabi lamang na siya si Lito Fernandez. Taga Zamboanga. Inilahad ni Commander de la Cruz ang kanyang kamay upang hingin ang mga dokumento ng barko. Mabilis na inilabas ni Ramon ang isang kupas na plastic folder na naglalaman ng pahintulot sa paglalayag. Binuksan ito ni de la Cruz, sinuri ng mabuti. Agad na kumunot ang kanyang noo. Ang tinta sa ilang bahagi ay malabo, tila kinaskas at pinatungan ng bagong sulat. Ang numero ng rehistro ng barko ay hindi rin mukhang orihinal. Ang ibang sundalo ay sumuri sa katawan ng barko. Ang numero ng identifikasyon na karaniwang malinaw na nakasulat ay malabo. Tila sinadyang burahin. Ang lahat ng mga senyales na ito ay nagpatibay sa kanilang hinala. Tinitigan ni Commander de la Cruz ng masama si Ramon. Akala niyo ba hindi namin makikilala ang peke sa orihinal na dokumento?
Ano ba talaga ang karga ng barkong ito? Nataranta si Ramon, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng dahilan. Nagyayelong isda lang, sir. Kami maliliit na mangingisda, pinagbilinan lang ng huli ng iba. Walang kakaiba. Paulit-ulit ang kanyang mga salita. Hindi ka panipaniwala. Mabilis na tumango si Benji, tila sinusuportahan ang sinabi ng kapitan. Samantalang si Lito, ang pinakabata, ay nakayuko lamang. Maputla ang kanyang mukha, nanginginig ang mga labi. Sa kubyerta ng patrol boat, lalong tumindi ang tensyon. Nagkatinginan ang mga sundalo. Naniniwala ang kanilang kutob na may mas malaking bagay na nakatago. Nagpasya si Commander de la Cruz na huwag maniwala sa kahit anong salita mula sa kanila. Alam niya na ang mga taong may kasalanan ay karaniwang sinusubukang takpan ito ng mga maikli at nagmamadaling sagot. Sa isang matatag na tono, nagbigay siya ng utos, ihanda ang inspection team. Susuriin natin ang palamigan na palka ngayon din. Ang tatlong lalaki sa harap niya ay agad na nagpanik. Lumakad si Ramon ng kalahating hakbang, sinusubukang pigilan sila. Hindi na kailangan, sir. Isda lang yan para sa palengke. Pag binuksan, matutunaw ang yelo, masisira ang produkto. Ang pahayag na iyon ay lalo lamang nagdagdag sa hinala. Tinitigan siya ni Commander de la Cruz nang hindi kumukurap at pagkatapos ay ikinumpas ang kanyang kamay bilang hudyat. Dalawang sundalo ang mabilis na lumapit sa pinto ng palka. Habang ang iba ay mahigpit na nagbabantay sa tatlong lalaki na ngayon ay lalong nanginginig. Ang mga sandaling iyon ay parang napakahaba. Ang tunog ng bakal na kandado na binubuksan. Ang langit-ngit ng pinto ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Lahat sa kubyerta ay nagpigil ng hininga. Tinakpan ni Ramon ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay. Umatras si Benji ng isang hakbang. Halos matumba si Lito dahil nanlambot ang kanyang mga tuhod. Nang simulang bumukas ang bakal na pinto, isang malamig na hangin ang lumabas, nagpatayo ng mga balahibo. Isang kakaibang amoy ang agad na sumalubong, tumusok sa ilong. Hindi amoy ng sariwang isda tulad ng kanilang sinabi. Ilang sundalo ang hindi sinasadyang umatras ng kalahating hakbang, tinakpan ang kanilang ilong ng kanilang mga braso. Sa gitna ng katahimikan, ang puso ng bawat isa ay tila sumisigaw. Ano ba talaga ang dala nila sa barkong ito? Bakit ganito na lamang ang takot sa mukha ng tatlong lalaki? Inayos ni Commander de la Cruz ang kanyang tindig, pinipigilan ang masamang pakiramdam sa kanyang dibdib. Alam niyang malapit na nilang masaksihan ang isang bagay na hindi nila kailanman inakala. At tama nga, nang itinutok ang ilaw ng flashlight sa loob ng palka, ang nakapangingilabot na katotohanan ay nagsimulang mabunyag. Ang gabi na nooy tila kakaiba lamang ay naging isang bangungot. Ang barko na sa una ay inakala lamang na iligal na mangingisda ay nagtatago pala ng pinakamadilim na lihim sa ilalim ng nagielong yelo. Nagkatinginan ang mga sundalo. Alam nila na mula sa sandaling iyon, ang kasong ito ay hindi na isang maliit na bagay. Ito ang pinto patungo sa isang malaking trahedya na iayanig sa puso ng maraming tao. Ang mabigat na bakal na pinto ay ganap ng bukas. Ang malamig na hangin na may kasamang kakaibang amoy ay lalong tumindi, tumatagos hanggang sa lalamunan. Nagkatinginan ang mga sundalo. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan at takot sa katotohanang malapit ng mabunyag. Ikinumpas ni Commander de la Cruz ang kanyang ulo. Ang flashlight ay itinutok sa loob ng palka, tumatago sa mga patong ng yelo na maayos na nakasalansan na parang maliliit na bundok. Sa likod ng mga bunto ng yelo, ilang malalaking itim na plastic bag ang nakita. Nakapatong-patong ang mga ito, maayos na inayos. Tila hindi ito ordinaryong kargamento ng mangingisda. Isang batang sundalo, si Petty Officer Marco Vargas, ang lumapit na may tensyonadong mukha. Inilabas niya ang isang pocket knife mula sa kanyang baywang. Bahagyang nanginginig ang kanyang kamay. Maingat niyang itinusok ang dulo ng kutsilyo sa isa sa mga bag at bahagyang hiniwa ito. Sa sumunod na sandali, ang buong kubyerta ay nalunod sa isang nakabibinging katahimikan. Mula sa hiwa, isang kamay ng tao ang lumabas. Manhid, maputla, nangingitim sa lamig. Ang mga daliri ay nagyelo at wala ng buhay. Umatras si Vargas. Ang kanyang mukha ay maputlang maputla.
Ang buong barko ay natigilan. Tanging ang mahinang tunog ng alon ang maririnig. Tila ang mismong karagatan ay nagluluksa. Ilang sundalo ang nagtakip ng bibig upang pigilan ang pagduduwal. Lumakad pasulong si Commander de la Cruz, tinitigan ng mabuti ang bahagi ng katawan. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Buksan lahat. Ang kanyang utos ay parang kidlat na humati sa gabi. Ang pangalawang bag ay binuksan. Pagkatapos ay ang pangatlo. Ang mga katawan ng mga kabataang babae ay nagsimulang makita, nag-ielo sa posisyong nakabaluktot. Tila pinilit na ipasok sa masikip na espasyo. Ang kanilang mga mukha ay maputla na may nangingitim na mga labi. Ang mga mata ay nakapikit sa walang hanggang katahimikan. Ang kapaligiran sa kubyerta ay naging isang dagat ng kalungkutan. Ang mga sundalo na sanay humarap sa bagyo, mga smuggler, at maging mga pirata ay natigilan, hindi makapagsalita. Mayroong napayuko, mayroong kumuyom ng kamao, hanggang sa mamuti ang mga buto nito. Isa-isang inilabas ang mga bag mula sa palka. Dumami ng dumami ang bilang. Huminto ang bilang sa 17. 17 katawan ng mga kabataang babae, lahat ay nag-ielo. Isinalansan na parang mga panindang walang buhay. Dapat sana ay nabubuhay pa sila, tumatawa at nangangarap. Ngunit ngayon ay mga malamig na bangkay na lamang ang natira, walang boses. Si Lito Fernandez, ang pinakabatang tauhan, ay napaupo sa sahig ng kubyerta. Tinakpan ng kanyang mga kamay ang kanyang mukha, nanginginig ang kanyang mga balikat. Si Benji Corpuz ay nanginginig habang bumubulong. Hindi malinaw kung ano ang kanyang sinasabi. Samantalang si Ramon Santos ay nanatiling nakatayo, maputla ang mukha, ang kanyang mga mata ay blanko, tila nawala na ang lahat ng kanyang lakas. Huminga ng malalim si Commander de la Cruz, sumikip ang kanyang dibdib. Sa kanyang isipan, sinabi niya, ngayong gabi, isang madilim na kasaysayan ang isinusulat sa karagatan ng ating bansa. Tumingin siya sa kanyang mga sundalo na nakahanay sa gilid ng barko, at sinabi sa isang nanginginig, ngunit may otoridad na boses, huwag nating kalimutan ang mga mukhang ito. Hindi sila mga numero. Sila ay mga tao. Isang nakatatandang sundalo, si Chief Petty Officer Mateo Garcia, ang tumingin sa mga katawan na may basang mga mata. Naalala niya ang kanyang anak na babae sa bahay na halos kaedad ng mga biktima. Nadurog ang kanyang puso sa pag-iisip na kung isa sa mga bangkay na iyon ay ang kanyang sariling anak. Samantala, sa malayo, ang mga ilaw ng daungan ng Davao ay kumikislap. Ang mundo sa kalupaan ay marahil tulog pa. Hindi nila alam na sa gitna ng dagat, 17 buhay ang natagpo ang nag-ielo. Ang ibang sundalo ay nagsimulang kumuha ng dokumentasyon, kumukuha ng litrato, nagtatala, at naglalagay ng police line. Lahat ng pamamaraan ay ginawa, ngunit mabigat pa rin ang kanilang mga puso. Ang amoy ng lamig na may halong kamatayan ay patuloy na tumatagos, ginagawang mas mahaba ang gabi. Muling nag-utos si Commander de la Cruz, isara ang buong barko. Huwag hayaang mailumapit. Tawagan ng base, humingi ng buong suporta. Ngayong gabi, hinaharap natin ang isang krimen na mas malaki pa sa simpleng smuggling. Ang radyo ay umugong. Ang emergency report ay ipinadala sa ICC negatibo 11. Ang kapaligiran sa kubyerta ay lalong naging tahimik. Tanging ang pigil na pag-iyak ng ilang sundalo na sinusubukang magpakatatag ang maririnig. Sa isipan ng bawat isa, isang malaking tanong ang lumitaw. Sino sila? Saan sila nanggaling? At sino ang may pusong tratuhing parang malamig na paninda ang mga tao na maaaring itapon na lamang? Nang gabing iyon, ang dagat ng Davao ay nagtago ng isang madilim na lihim na sa wakas ay nabunyag. Isang ordinaryong barko ng mangingisda ang naging barko ng kamatayan, dala ang mga kaluluwa ng 17 kabataang babae na ang buhay ay brutal na kinuha. Alam ng mga sundalo na mula sa sandaling iyon, ang kanilang tungkulin ay hindi na lamang magbantay sa dagat, kundi magpatupad din ng hustisya para sa mga buhay na nawala. Ang tensyon sa kubyerta ng barko ay halos masasalat. Ang malakas na ilaw ay nakatutok pa rin sa mga itim na plastic bag na nabuksan na, ipinapakita ang mga nag-ielong bangkay ng mga kabataang babae. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa paligid. Tanging ang paulit-ulit na tunog ng dagat ang maririnig, na tila ang kalikasan mismo ay nagluluksa.
Tumayo ng tuwid si Lieutenant Commander Miguel de la Cruz, ngunit malinaw sa kanyang mukha ang pinipigil na emosyon. Tiningnan niya ang kanyang mga tauhan isa-isa. Alam niyang bagamat sila ay matitipunong lalaki, sanay na humarap sa mga banta at panganib sa dagat, ngunit ng gabing iyon, pinilit silang masaksihan ang isang bagay na mas nakapangingilabot kaysa sa mga armas o malalaking alon. Hinarap nila ang isang krimen na yumurak sa dignidad ng tao. Sa isang mabigat na boses, binasag niya ang katahimikan. Isara agad ang lahat ng daanan sa barkong ito. Walang sinumang papasok o lalabas ng walang pahintulot. Agad na isinagawa ang utos. Mabilis na kumilos ang mga sundalo, naglalagay ng police line, sinusuri ang bawat sulok ng barko, at tinitiyak na ang tatlong tauhan ng barko ay mahigpit na binabantayan na may posa sa kanilang mga kamay. Si Ramon Santos, ang kapitan, ay nakaupo lamang na walang lakas sa sahig ng kubyerta. Si Benji Corpuz ay nakayuko ng walang imik. Si Lito Fernandez ay nanginginig pa rin, paminsan-minsan ay tinatakpan ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay. Wala ni isa sa kanila ang makapagsalita. Lahat ay masyado ng malinaw. Muling umugong ang radyo. Kinuha ni Commander de la Cruz ang mikropono at naghatid ng emergency report sa isang matatag na boses, kahit na mabigat ang kanyang dibdib. Base, ito ang bihi ng gala. Nakatagpo kami ng 17 bangkay ng babae sa loob ng isang barko ng mangingisda na walang malinaw na pagkakakilanlan. Emergency situation. Humihingi ng instruksyon at buong suporta. Ang boses mula sa base ay seryoso. Mensahe na tanggap. I-secure agad ang barko at hulihin ang lahat ng tauhan. Ang investigation team mula sa ICC Negatibo 11 ay kikilos na. Isang espesyal na operasyon ang binubuksan ngayong gabi. Codename, Oplan 924. Nang marinig ang codename, nagkatinginan ang mga sundalo. Alam nila na ang mga espesyal na codename ay ginagamit lamang para sa malalaking kaso, hindi para sa simpleng paglabag. Ibig sabihin, mula sa sandaling iyon, opisyal na silang naging bahagi ng isang malawakang investigasyon na maaaring yumanig sa bansa. Tumingin si Commander de la Cruz sa madilim na dagat sa paligid. Sa kanyang puso, nanalangin siya na sana'y maging simula ang gabing ito ng pagbubunyag sa isang kriminal na network na matagal nang nagtatago sa likod ng karagatan. Alam din niyang hindi magiging madali ang paglalakbay na ito. Haharapin nila ang mga taong kayang magbenta ng buhay ng tao para sa tubo. Sa gitna ng abalang iyon, sinubukan ng ilang sundalo na pakalmahin ang kanilang sarili. Si Chief Petty Officer Mateo Garcia, na kanina pa hindi maalis ang tingin sa mga bangkay, ay huminga ng malalim. Naalala niya ang mukha ng kanyang anak na babae na kaedad ng mga biktima. Nanginig ang kanyang puso. Tila nakikita niya ang kinabukasan ng kanyang anak na nawawasak sa kanyang harapan. Bumulong siya, para sa inyo, hahanapin namin ang hustisya. Samantala, mabilis na kumalat ang balita. Sa punong himpilan, ang emergency report ay agad na ipinasa sa ICC Negatibo 11, pagkatapos ay sa FD National Headquarters sa Camp Crame. Hindi nagtagal, sunod-sunod na ang mga tawag sa telepono, sunod-sunod na ang mga utos. Nang gabing iyon, sa iba't ibang istasyon ng pulisya at base ng Navy, ang mga ilaw ay nanatiling nakasindi. Kahit hating gabi na, lahat ng mata ay nakatuon na sa barkong lumulutang sa dagat ng Davao. Ang misteryosong barko ay opisyal ng naging pangunahing ebidensya. Ang mga bangkay sa loob nito ay hindi lamang mga biktima, kundi mga tahimik na saksi ng isang malaking krimen. Alam ng mga sundalo na mula sa sandaling iyon, bawat kilos nila ay kailangang maging maingat dahil ang kasong ito ay maaaring maging isang madilim na kabanata sa kasaysayan ng human trafficking sa bansa. Sa kalupaan, ilang pamilya ng mangingisda na nakatira sa baybayin ang nagsimulang magtaka sa hindi pangkaraniwang ilaw ng patrol boat. Si Mang Carding, ang matandang mangingisda na nag-aayos ng lambat kagabi, ay muling tumayo sa gilid ng pampang. Mula sa malayo, nakita niya ang patrol boat na nanatiling nakatigil ng mas matagal kaysa sa karaniwan na may matalim na ilaw na nakatutok sa dagat. Nagtaka siya, ano kaya ang nangyayari? Hindi niya alam na sa lalong madaling panahon, ang balitang magmumula sa dagat na iyon ay yayanig sa buong Pilipinas. Pabalik sa patrol boat, nagbigay ng huling utos si Commander de la Cruz ng gabing iyon.
Mananatili tayong alerto hanggang dumating ang team mula sa kalupaan. Huwag maging pabaya. Ang tatlong suspect ay mananatili sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay. Tandaan, sila ay maaaring ang dulo lamang ng isang malaking iceberg. Tumango ang mga sundalo. Naramdaman nilang napakahaba ng gabi. Ang hangin ng dagat ay malamig at tumatagos. Ngunit ang kanilang diwa ay nanatiling nag-aalab. Alam nilang ang tungkuling ito ay hindi na lamang tungkol sa pagbabantay sa dagat. Ito ay isang misyon para sa sangkatauhan. At nang opisyal na idineklara ang Oplan 924, nagsimula na ang mahabang paglalakbay tungo sa pagbuwag sa kriminal na network na ito. Nang gabing iyon, ang dagat ng Davao ay naging saksi sa pagsilang ng isang malaking operasyon yanig sa puso ng marami, nagdadala ng kwento ng kalungkutan at pag-asa para sa hustisya. Pagsikat pa lamang ng araw sa Davao City nang ang tatlong lalaking hinuli kagabi sa dagat ay dinala sa opisina ng E-11. Ang mga kalsada ng lungsod ay nagsisimula ng maging abala sa mga nagtitinda ng isda na nagdadala ng kanilang huli sa palengke. Ngunit sa likod ng ingay na iyon, ang kapaligiran sa himpilan ng pulisya ay ibang-iba. Ang matatag na gusaling iyon ay naging sentro ngayon ng atensyon, ang lugar kung saan malulutas ang misteryo ng barko ng kamatayan. Ang tatlo, si Ramon Santos, ang kapitan, si Benji Corpus, at si Lito Fernandez, ay dinala sa silid ng interogasyon na may posas pa rin. Ang kanilang mga mukha ay gusot, ang kanilang mga mata ay namumugto dahil hindi nakatulog buong gabi. Sila ay umupo ng magkakatabi sa malamig na bakal na upuan. Nakayuko ang kanilang mga ulo, habang ang puting ilaw ng fluorescent sa kisam ay walang awang nagbibigay liwanag sa kanilang mga maputlang mukha. Ang silid ng interogasyon ay simple. Mayroon lamang isang kahoy na mesa, mga upuan, at isang ilaw na direktang nakatutok sa kanilang mga mukha. Sa kabilang panig, nakaupo ang mga investigador na nakasuot ng simpleng damit at may seryosong mga mukha. Ang hangin sa silid ay mabigat, tila may isang hindi nakikitang pader na pumipiga sa bawat isa sa loob. Si Police Colonel Antonio Tony Reyes, ang pangunahing investigador na itinalaga upang pamunuan ang interogasyon, ay pumasok na may matatag na mga hakbang. Ang kanyang katawan ay tuwid, ang kanyang tingin ay matalim, ngunit ang kanyang boses ay nanatiling kalmado. Tiningnan niya ang tatlong lalaki ng ilang sandali bago magsimula. Alam niyo ba kung bakit kayo naririto? Walang sumagot. Si Ramon ay lumunok lamang. Si Benji ay hindi mapakali habang si Lito ay nanatiling nakayuko. Nagpatuloy si Reyes. Ang kanyang matatag na boses ay pumuno sa silid. Kagabi, 17 bangkay ng mga kabataang babae ang natagpuan sa palka ng inyong barko. Hindi isa, hindi dalawa, kundi 17. Huwag niyong subukang isipin na hindi namin mahahanap kung sino ang may pananagutan. Sa wakas ay nagsalita si Ramon. Hindi po namin alam, sir. Inutusan lang po kaming magdala ng kargamento, sabi na gielong isda. Hindi namin alam na tao pala ang laman. Mabilis na tumango si Benji, sinusuportahan ang sinabi. Tutupo, sir. Kami mga ordinaryong mangingisda. May nagbayad ng malaki para ipakarga yan. Sumunod lang po kami sa utos ng kapitan. Ngunit ang tono ng kanilang pananalita ay masyadong nagmamadali. Si Reyes, na may karanasan na, ay alam na madalas ang mga nagsisinungaling ay nagbibigay ng mahahaba at mabilis na mga dahilan. Isinandal niya ang kanyang katawan sa upuan at tinitigan sila ng masama. Kung talagang hindi niyo alam, bakit peke ang mga dokumento ng barko, bakit binura ang numero ng rehistro, at bakit kayo nagpanik nang gusto naming buksan ang palka? Ang tanong na iyon ay tumama ng malakas. Natigilan si Ramon, pinagpawisan ang kanyang mukha. Lalo pang yumuko si Benji. Kinagat ni Lito ang kanyang labi, tila may pinipigilan. Nagpatuloy si Reyes sa isang mas malamig na tono. 17 buhay ay hindi maliit na bagay. Hindi sila mga gamit. Sila ay mga tao. Akala niyo ba makakatago kayo sa likod ng dahilan na hindi niyo alam? Hindi maluloko ang batas. Muling natahimik ang silid. Ang tunog ng orasan sa dingding ay malinaw na maririnig, sinasabayan ang mga sandaling puno ng tensyon. Hinawakan ni Ramon ng mahigpit ang kanyang mga kamay, sinusubukang magmukhang kalmado, ngunit ang kanyang tingin ay nag-aalangan.
Nagsimulang pagpawisan ng malakas si Benji, tumutulo sa kanyang sentido. Samantalang si Lito, ang pinakabata, ay nagsimulang manghina. Pumasok ang isa pang investigador na may dalang folder na naglalaman ng mga litrato mula sa crime scene, mga litrato ng mga itim na bag na bukas, mga litrato ng maputlang mukha ng mga biktima, at mga litrato ng palka ng barko. Ang folder ay inilagay sa mesa. Pagkatapos, isa-isang ipinakita ang mga litrato. Tingnan niyo ito. Hindi ito isda, ito ay tao. Ang kanilang edad ay halos kaedad ng mga kapatid niyo. May mga pamilya pa silang naghihintay sa bahay. Kaya niyo bang sabihin sa kanilang mga pamilya na hindi niyo lang alam? Tumingin si Lito ng sandali. Ang kanyang mga mata ay pula, nanginginig ang kanyang mga labi. Gusto niyang magsalita, ngunit tiningnan siya ng masama ni Ramon, tila nagbibigay ng hudyat na manahimik siya. Ang pressure na iyon ay nagpabalik sa kanya sa pagyuko. Tiningnan ni Reyes ng masama si Ramon. Ikaw ang kapitan, ikaw ang pinakamatanda. Dapat alam mo ang panganib ng bawat paglalayag. Huwag mong sayangin ang oras namin sa mga dahilan. Huminga ng malalim si Ramon at sumagot sa isang paos na boses. Kailangan ko lang ng pera, sir. May nag-iwan ng kargamento, sabi importante. Hindi kami makatanggi. Akala namin lamang dagat lang. Ngunit ang sagot na iyon ay malinaw na hindi sapat. Tinapik ni Reyes ng marahan ang mesa gamit ang kanyang daliri. Pera. Laging pera. Hanggang kailan handang ibenta ng tao ang kanilang konsensya para sa ilang piraso ng papel? Lalong hindi mapakali si Lito. Nanginginig ang kanyang katawan, pinagpapawisan ang kanyang mga kamay. Tiningnan niya ang mga litrato ng mga biktima sa mesa at mabilis na umiwas ng tingin. Nagsimulang mamuo ang luha sa kanyang mga mata. Maingat na pinagmasdan ni Reyes ang kanyang mga kilos. Alam niyang nagsisimula ng gumuho ang depensa ng binata. Naghihintay na lamang siya ng tamang oras para lumabas ang katotohanan. Muling natahimik ang silid ng interogasyon. Ang tatlong lalaki ay nanatiling nakaupo sa katahimikan. Habang ang mga investigador ay patuloy na nakatingin, naghihintay ng tamang sandali. Ang gabi sa dagat ay nagbunyag na ng mga nagielong bangkay. Ngayon, ang araw sa silid ng interogasyon ay nagtatanggal ng mga patong ng kasinungalingan. Ang katotohanan ay naghihintay na lamang ng oras upang sumabog. Ang kapaligiran sa silid ng interogasyon ay nanatiling tensyonado. Ang puting ilaw ay nagbibigay liwanag sa maputlang mukha ng tatlong lalaki. Ang mga litrato ng mga biktima na nakalatag sa mesa ay lalong nagpabigat sa hangin. Nakayuko si Ramon. Si Benji ay hindi mapakali. Habang si Lito ay patuloy na kumakagat sa kanyang labi. Tila mayroon siyang gustong sabihin, ngunit pinipigilan ng takot. Tinitigan sila ng masama ni Police Colonel Antonio Reyes. Alam niyang hindi lahat ay kayang tumagal sa mahabang pressure. Karaniwan, ang pinakabata, ang pinakamahina, ang unang bumibigay. Kaya't mas matagal na nakatutok ang kanyang mga mata kay Lito. Hindi makatingin pabalik si Lito. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga balikat. Malamig na pawis ang dumadaloy sa kanyang sentido. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay. At bigla, isang mahinang hikbi ang narinig. Unay mahina, pagkatapos ay lalong lumakas. Ang silid na nooy tahimik ay napuno na ngayon ng iyak ng isang binata na hindi na kayang dalhin ang bigat. Hindi ko na kaya, sir. Basag ang kanyang boses, puno ng pighati. Hindi ko na kayang makita ang lahat ng yon. Inutusan lang kami. Hindi namin ito plano. Mabilis na lumingon si Ramon. Ang kanyang mukha ay galit. Ang kanyang mga mata ay nagbabala kay Lito na manahimik. Ngunit wala nang pakialam si Lito. Tuloy-tuloy ang pag-agos ng kanyang mga luha. Ang kanyang mga salita ay bumuhos na lamang. May isang babae, sir. Siya ang nag-ayos ng lahat. Tinatawag siyang Isabel Rosales ng mga tao. Agad na natahimik ang silid. Ang pangalang iyon ay nakabitin sa hangin. Mabigat, puno ng kahulugan. Nagkatinginan ang mga investigador at agad na nagtala. Lumapit si Reyes. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matalim. Sino si Isabel Rosales?
Pinunasan ni Lito ang kanyang mga luha at tiningnan ang mga litrato ng mga biktima na may mga matang puno ng pagsisisi. Ang babaeng iyon ang kumontak sa amin. Sabi niya may espesyal na kargamento na kailangang ilabas sa karagatan. Siya ang naghanda ng lahat, mula sa kargamento, yelo, hanggang sa mga gamot. Tumatanggap lang kami ng utos at binabayaran. Magkano ang bayad na natanggap ninyo? Tanong ni Reyes ng malamig. 300,000 piso, sir. Para sa isang biyahe. Yumuko si Lito. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Susubukan sanang sumabat ni Ramon, ngunit tiningnan siya ng masama ni Reyes. Tumahimik ka. Hindi mo oras para magsalita. Nagpatuloy si Lito sa isang nanginginig na boses. Hindi ko alam na tao ang laman. Si Isabelle ang nag-asikaso ng lahat. Nagbigay siya ng numero ng telepono pero gumagamit ng unregistered na walang pagkakakilanlan. Napakaingat niya, tila sanay na. Ikinumpas ni Reyes sa isa pang investigador na itala ang detalye. Numero ng telepono, pangalan at paraan ng pagtatrabaho. Bawat impormasyon ay maaaring maging susi upang buksan ang isang mas malaking pinto. Sa wakas ay nagsalita na rin si Benji. Ang kanyang boses ay mahina. Tutupo, sir. Nakita ko rin ang babaeng iyon nang dumaong ang barko sa isang maliit na daungan malapit sa Samal. Dumating siya na may kasamang mga tao. Hindi kami naglakas loob na magtanong. Ang alam lang namin ay sumunod sa utos ng kapitan. Ang mga salita ni Benji ay lalong nagpatibay sa testimonya ni Lito. Ngayon, nagsisimula ng makita ang koneksyon. May isang misteryosong babae na kilala bilang Isabel Rosales na siyang utak sa likod ng lahat. Tiningnan sila ni Reyes isa-isa at sinabi sa isang malalim na boses, kailangan ninyong malaman na 17 buhay na ang nawala. Kung patuloy kayong mananahimik, kasama kayong magdadala ng kanilang kasalanan. Ngunit kung magsasabi kayo ng totoo, maaaring bigyan pa kayo ng batas ng kaunting pagkakataon. Muling umiyak si Lito. Takot po ako, sir. Si Isabel ay hindi basta-basta. Sabi niya marami siyang mga koneksyon. Kung magsalita ako, maaaring mapahamak ako. Inilapit ni Reyes ang kanyang katawan, tinitigan ng diretsyo ang mga mata ni Lito. Ngayong naririto ka na, nasa ilalim ka ng aming proteksyon. Ang tanging paraan para makaligtas ay ang magsalita. Kung patuloy kang mananahimik, lalo ka lang malulubog. Dahan-dahang humupa ang mga hikbi ni Lito. Huminga siya ng malalim at muling tiningnan ang mga litrato ng mga biktima sa mesa. Sa isang paos na boses, sinabi niya, lahat sila ay bata pa, sir. May mga pangarap pa. Ayaw kong maging taong patuloy na nananahimik habang nangyayari ang lahat ng ito. At sa puntong iyon, isang opisyal na pag-amin ang naitala. Ang pangalan ni Isabel Rosales ay unang beses na pumasok sa mga file ng investigasyon ng Oplan 924. Mula sa bibig ng isang binata na hindi na kayang itago ang katotohanan, ang pinto patungo sa tunay na utak ay nabuksan na. Sa labas ng silid ng interogasyon, nagsisimula ng tumaas ang araw sa Davao. Ang mga tao ay nagpapatuloy sa kanilang mga gawain na hindi alam na sa loob ng gusaling iyon, isang bagong pangalan ang lumitaw. Isang pangalan na magdadala sa mga investigador sa madilim na network ng human trafficking. Para kay Reyes at sa kanyang team, ang pag-iyak ni Lito ay hindi lamang isang paglabas ng pagsisisi, kundi isang turning point. Dahil mula roon, magsisimula na ang mahabang investigasyon upang matuklasan kung sino talaga si Isabel Rosales at gaano kalawak ang kanyang kapangyarihan. Nang gabing iyon, ang opisina ng EC-11 ay hindi kailanman naging tahimik. Ang mga ilaw sa silid ng investigasyon ay nanatiling maliwanag. Ang mga screen ng computer ay nagpapakita ng mga hilera ng numero at mapa ng signal. Habang ang tunog ng pag-type sa keyboard ay paulit-ulit na maririnig. Opisyal nang tumatakbo ang Oplan 924 at lahat ng atensyon ay nakatuon na ngayon sa isang pangalan na nabunyag mula sa pag-amin ni Lito Fernandez, Isabel Rosales. Sa mesa ng investigador, isang luma at mumurahing cellphone na kinuha mula sa barko ang masusing sinusuri. Ang numerong tumawag kay Lito ay naitala doon, ngunit ang paunang resulta ay nagpapakita na ito ay isang unregistered FN lamang na walang malinaw na pagkakakilanlan.
Sa Pilipinas, ang mga ganitong SIF card ay madalas gamitin sa mga iligal na gawain. Mahirap itong i-trace dahil hindi ito opisyal na nakarehistro. Ngunit para sa technical team, walang impormasyon na talagang nawawala. Bawat tawag, bawat mensahe ay laging nag-iiwan ng baka sa mga cell tower. Nang gabing iyon, abala ang mga teknisyan sa pag-trace sa huling lokasyon kung saan naging aktibo ang numero. Isang batang analyst na nagngangalang Ria ang nagturo sa screen ng computer. Sir, ang numerong ito ay madalas lumitaw sa paligid ng Davao, partikular sa lugar ng Daungan at ilang maliliit na cave. Ngunit mayroon ding signal na lumitaw sa Samal bago muling mawala. Tumayo si Colonel Reyes sa likod niya, pinakikinggan ang bawat detalye. Kaya't ang taong ito ay hindi lamang nagtatago sa isang lugar, siya ay gumagalaw. Ibig sabihin, sana siyang umiwas sa pagmamanman. Idinagdag ni Ria, gumuhit ng isang pulang linya sa digital na mapa. Ang pattern ng paggalaw ng numerong ito ay hindi basta-basta. Halos tuwing katapusan ng linggo, lumilitaw ito sa paligid ng mga entertainment district sa Davao, at nawawala sa simula ng linggo. Tila mayroong isang tiyak na schedule. Tumango si Reyes. Ibig sabihin, si Isabel ay mayroong isang regular na sirkulo. Kailangan nating magpadala ng surveillance team. Habang nagtatrabaho ang technical team, kumikilos din ang mga field investigator. Sa mga nakaraang araw, nagsimula ng kumalat ang balita tungkol sa barko ng kamatayan. Bagamat limitado lamang sa mga tsismis sa Daungan, ilang mangingisda ang nagbulungan tungkol sa isang babae na madalas dumating na may mamahaling sasakyan, nagtatanong tungkol sa mga kabataang babae na gustong magtrabaho sa ibang bansa. Ang kwento ay laging pareho. Pangako ng malaking sahod, magaan na trabaho at magandang kinabukasan. Agad na itinala ng mga investigador ang mga testimonya. Dahan-dahan, nagsimulang mabuo ang imahe kung sino si Isabel Rosales. Hindi lamang siya isang tagapamagitan, kundi isang taong magaling mangumbinsi, gumagamit ng matatamis na pangako upang mahuli ang mga biktima. Sa silid ng pulong ng AC-11, ipinaliwanag ni Reyes ang progreso sa team. Mayroon na tayong pangalan, may numero ng telepono, at may pattern ng paggalaw. Ngunit wala pa tayong mukha. Kung walang mukha, mahirap kumbinsihin ang korte. Kailangan natin ng visual evidence. Kaya't isang plano ang nabuo. Isang surveillance team ang ikakalat sa mga lugar kung saan madalas lumitaw ang signal ng numero. Ang Daungan ng Davao, ang entertainment district, at ang pangunahing kalsada patungong Samal. Ilang investigador ang nagpanggap bilang mga habal-habal driver. Ang iba ay naging maliliit na tindero at mayroon ding nagkunwaring mga waiter sa cave. Lahat ay may isang layunin, mahuli ang bakas ni Isabelle. Ang mga sumunod na araw ay naging pagsubok sa pasensya. Ang mga nagpapanggap na investigador ay kailangang makisalamuha sa mga tao, tiisin ang pagod at magkunwaring nakikipag-usap sa mga lokal. Ngunit mula sa sakripisyong iyon, isang maliit na sinulid ang nagsimulang lumitaw. Isang nagtitinda ng kape sa Daungan ang nagbigay ng mahalagang impormasyon. May isang babae na nasa mga 40 ang edad na madalas dumating sa gabi. Kulay blonde ang buhok, mahilig magsuot ng matingkad na damit, at laging nakasakay sa isang puting sasakyan. Tinatawag siyang Belle ng mga tao. Ang impormasyong iyon ay nagpabilis sa tibok ng puso ng mga investigador. Ang mga piraso ng puzzle ay unti-unting nabubuo. Ilang araw pagkatapos, isang camera sa isang cave sa gilid ng kalsada sa Davao ang nakakuha ng imahe ng isang babae na tumutugma sa deskripsyon. Pumasok siya kasama ang 2 lalaki. Umupo sandali at umalis din. Bagamat hindi ganap na malinaw ang kanyang mukha, ang kanyang pananamit at ang puting sasakyan na kanyang sinakyan ay tumugma sa deskripsyon ng saksi. Paulit-ulit na pinanood ni Reyes ang recording. Sa wakas ay lumitaw na ang mukhang ito. Ito ang taong binabanggit lamang sa mga bulungan. Ito si Isabel Rosales. Ngunit ang paghuli sa kanya ay hindi maaaring basta-basta. Alam ni Reyes na ang isang babaeng tulad ni Isabel ay tiyak na may network na nagpoprotekta sa kanya. Isang maling hakbang lamang at maaari siyang maglaho na parang usok na hinipan ng hangin. Kaya't ang operasyon ng paghuli ay kailangang ihanda ng maingat.
Sa kanyang mesa, tinitigan ni Reyes ang malabong litrato mula sa kiki. Sa kanyang puso, nangako siya na ang 17 buhay na nagyelo sa barko ng kamatayan ay makakakuha ng hustisya. Hindi dapat makatakas si Isabel. At nang gabing iyon, sa likod ng abalang technical team, na patuloy na nag-trace ng signal, sa likod ng patuloy na pagmamanman, isang bagong kabanata ng Oplan 924 ang nagsimula. Ang malabong bakas ay naging isang tunay na target. Ang pangalan ni Isabel Rosales ay hindi na lamang isang bulong sa silid ng interogasyon. Siya na ngayon ay isang anino na tinutugis sa tunay na mundo. Isang babae na nagtatago sa likod ng mga ilaw ng gabi ng Davao City. Sa Southern Philippines Medical Center sa Davao, isang tahimik na kapaligiran ang bumabalot sa silid ng forensics. Ang amoy ng gamot at disinfektante ay pumupuno sa hangin, kasama ang lamig mula sa air conditioner. Sa likod ng mabigat na bakal na pinto, ang 17 bangkay na natagpuan sa barko ng kamatayan ay nakahiga na ngayon sa mga bakal na mesa. Ang mga batang mukha ay naninigas. Tila mayroon pa silang mga kwentong hindi nasabi. Ang forensic team ay nagtatrabaho ng may buong ingat. Ang mga guwantes na goma ay marahang umuugong kapag dumadampi sa nagyeelong balat. Bawat sugat, bawat marka ay maingat na itinatala. Sa labas ng silid, ang mga investigador ay naghihintay ng resulta ng pagsusuri na may mabigat na puso. Alam nilang ang mga katawang ito ay nagtataglay ng mahahalagang susi upang mabuksan ang tabing ng krimen. Si Ilche Samuel Tandayu, isang senior forensic expert, ang namumuno sa pagsusuri. Sa isang seryosong mukha, nagbigay siya ng mga instruksyon sa kanyang team. Kumuha ng mga tissue sample, itala ang temperatura ng katawan, suriin ang mga marka ng tali sa mga pulso. Lahat ng pamamaraan ay isinasagawa ayon sa pamantayan, walang pinalalampas na kahit anong detalye. Lumipas ang mga oras. Sa bawat resulta na lumalabas, lalong nagiging malinaw ang sanhi ng kanilang kamatayan. Halos lahat ng mga biktima ay namatay dahil sa respiratory failure dulot ng kakulangan sa oxygen sa isang masikip na espasyo. Mayroon ding mga bakas ng iniksyon sa kanilang mga braso na nagpapahiwatig na binigyan sila ng mataas na dosis ng pampakalma bago mamatay. Tiningnan ni E.C. Tandayu ang mahabang talaan sa kanyang kamay. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag nang ipaliwanag niya sa mga investigador. Namatay sila 2 hanggang 3 araw bago matagpuan. Karamihan ay dahil sa kombinasyon ng pampatulog at kulob na espasyo na walang sariwang hangin. Sa kanilang mga pulso at bukong-bukong, marami ang may mga bakas ng plastik na tali. Wala silang pagkakataong lumaban. Kinuyom ni Colonel Reyes ang kanyang kamao. Bawat salita mula sa doktor ay parang kutsilyong tumutusok. Inisip niya ang mga dalagang iyon nakakulong sa dilim ng palka. Ang kanilang mga katawan ay mahina dahil sa gamot at dahan-dahang nawawalan ng hininga. Isang kamatayan na napakatahimik, napakasakit. Ngunit, hindi doon natapos ang resulta ng forensics. 2 sa 17 biktima ay may mga bakas ng hiwa sa ibabang bahagi ng tiyan. Ang sugat ay hindi aksidente, kundi bakas ng isang magaspang na operasyon. Tila may mga lamang loob na kinuha. Ang natuklasang ito ay nagpatahimik sa silid. Tiningnan ni E.C. Tandayu ang mga investigador na may mga matang puno ng pag-aalala. May posibilidad na hindi lamang sila biktima ng human trafficking, kundi pati na rin ng organ trafficking. Kung totoo ito, mas malupit ang network na ito kaysa sa inaakala natin. Ang mga salitang iyon ay nagpasikip sa dibdib ng lahat. Pumikit si Reyes sandali. Sa kanyang puso, nanumpa siya na hindi maaaring palampasin ang ganito kalaking krimen. Sa gitna ng 17 biktima, isa ang sa wakas ay mas mabilis na nakilala. Isang dalaga na may maliit na tatoo ng pulang sampagita sa kaliwang balikat. Ang tatoo ay simple, ngunit sapat na upang maging palatandaan. Matapos kunan ng litrato at ipadala sa data ng pulisya, ang kanyang pagkakakilanlan ay nabunyag. Ang kanyang pangalan ay Maria Clara Santos, 20 taong gulang, mula sa Bohol. Siya ay iniulat na nawawala 1 buwan na ang nakalipas. Ayon sa kanyang pamilya, sinabi ni Maria na magtatrabaho siya sa Malaysia sa pamamagitan ng dagat. Mula noon, hindi na sila nakarinig ng balita mula sa kanya. Ang balitang iyon ay nagpatahimik sa silid ng investigasyon.
Ang pangalan na nooy isang numero lamang ay naging isang tunay na tao. Isang anak na may pamilya, mga pangarap at pag-asa. Tiningnan ni Reyes ang litrato ni Maria na nakangiti pa sa kanyang Sa kanyang puso, naramdaman niya ang matinding sakit. Inisip niya ang isang ina sa Bohol na araw-araw na naghihintay ng balita mula sa kanyang anak. Umaasang tutunog ang telepono, umaasang darating ang magandang balita. Ngayon, ang pag-asang iyon ay gumuho, napalitan ng pinakamasakit na balita. Isang batang investigador ang bumulong, paano natin sasabihin ang balitang ito sa kanyang pamilya? Lumingon si Reyes at sumagot sa isang mabigat na boses. Walang madaling paraan, ngunit mas mabuti na malaman nila ang katotohanan kaysa patuloy na maghintay sa kawalan ng katiyakan. Nang hapong iyon, ang balita tungkol sa pagkakakilanlan ni Maria ay ipinadala sa Bohol Provincial Police Office. Isang team ang ipapadala upang bisitahin ang kanyang pamilya. Sa silid ng forensics, nanatiling mabigat ang kapaligiran. Ang iba pang mga bangkay ay naghihintay pa rin ng identifikasyon. Bawat marka, bawat katangian ay maingat na sinusuri. Para kay EUC Tandayo, bawat katawan ay isang tahimik na saksi. Hindi sila makapagsalita, ngunit sa pamamagitan ng mga sugat at marka sa kanilang balat, ipinapahayag nila ang kwento ng kanilang pagdurusa. At ang tungkulin ng forensic team ay isalin ang kwentong iyon upang malaman ng mundo kung ano ang nangyari. Pagsapit ng gabi, nang matapos ang unang araw ng pagsusuri, isinara ni EC. Tandayo ang kanyang mahabang talaan at tiningnan si Reyes. Isang bagay ang malinaw, hindi sila namatay ng natural. Namatay sila dahil itinuring silang mga gamit. Walang awa. Tumango si Reyes, nagluluha ang kanyang mga mata. Alam niyang nagsisimula pa lamang ang kanilang trabaho. Mahaba pa ang daan, ngunit ang unang hakbang ay malinaw na. Hanapin si Isabel Rosales at ibunyag kung sino pa ang nasa likod ng network na ito. Sa labas ng gusali ng forensics, nagsimula nang umilaw ang mga ilaw ng Davao City. Ang buhay ay nagpapatuloy. Ang mga tao ay tumatawa sa mga cave. Ang mga bata ay naglalaro sa kalsada. Ang mga mangingisda ay naghahanda ng kanilang mga bangka para sa pangingisda. Ngunit sa loob ng gusaling iyon, 17 buhay ang naging isang mapait na paalala na sa likod ng kinang ng buhay, mayroong isang madilim na panig na kumikitil sa kinabukasan ng mga anak ng bayan. Ang gabi sa Davao ay tila karaniwan. Ang mga pangunahing kalsada ay puno ng mga sasakyan. Ang tunog ng musika mula sa mga cave at EFU ay umalinggaw-ngaw sa gitna ng mga gusali. Ngunit sa likod ng ingay na iyon, ang team ng Oplan 924 ay tahimik na nagtatrabaho. Sila ay kumalat sa iba't ibang lugar, nakisalamuha sa mga tao, naghihintay sa bakas ng isang babae na ngayon ay pangunahing target, si Isabel Rosales. Ang paunang impormasyon ay nagmula sa mga saksi sa daungan. Ilang mangingisda ang umamin na madalas nilang nakikita ang isang babae na may kapansin-pansing hitsura. Kulay blonde ang kanyang buhok at ang kanyang mga damit ay laging matingkad. Madalas siyang may dalang mamahaling bag na agaw pansin sa mga taga-nayon. Hindi siya nag-iisa, minsan ay kasama niya ang 2 o 3 lalaking matipuno. Ang mga tao sa paligid ay iisa lamang ang tawag sa kanya, Belle. Ang testimonya ay lalo pang lumakas nang makuha ng team ang isang key recording mula sa isang maliit na cave sa Davao. Sa recording, malinaw na nakita ang isang babae na may parehong mga katangian. Pumasok siya na may tiwala sa sarili, umupo sandali at lumabas na may dalang malaking bag. Sa labas, isang puting sasakyan ang naghihintay sa kanya. Bagamat medyo malabo ang recording, sapat na ito upang matiyak na siya nga ang babaeng inilarawan ng mga saksi. Paulit-ulit na tiningnan ni Colonel Antonio Reyes ang monitor. Ito ang mukha na binabanggit lamang sa mga bulungan. Sa wakas, si Isabel ay hindi na lamang isang pangalan, kundi isang tunay na tao. Ngunit ang pagtuklas kung sino talaga siya ay hindi madali. Kailangang maghukay ng mas malalim ang mga investigador. Kaya't ilang miyembro ng undercover team ang ipinadala. Nagpanggap silang mga habal-habal driver, mga tindero sa kalye, at mga waiter sa cave. Ang kanilang mga araw ay ginugol sa pagmamasid sa mga kilos sa paligid ng mga entertainment establishment. Hindi nagtagal, nagsimulang mabasa ang pattern ng mga gawin ni Isabel.
Madalas siyang lumitaw sa gabi, lalo na sa katapusan ng linggo. Ang puting sasakyan na kanyang ginagamit ay madalas na nakaparada malapit sa mga murang EV o maliliit na inn. Mula roon, karaniwan siyang nakikipag-usap sa mga kabataang babae na mukhang inosente. Karamihan ay galing sa ibang probinsya upang maghanap ng trabaho. Isang imbestigador na nagpanggap bilang habal-habal driver na nagngangalang Damar ang nagulat ng kanyang karanasan. Nang gabing iyon, sinadya niyang maghintay sa harap ng isang maliit na EV. At tama nga, dumating si Isabel na may matingkad na damit. Nakipag-usap siya sa dalawang kabataang babae. Mula sa malayo, narinig ni Damar ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig. Madali lang ang trabaho, malaki ang sahod, makakapagpadala agad ng pera sa pamilya. Ang mga dalaga ay tila nahikayat. Ang kanilang mga mukha ay nagningning na tila nakakita ng bagong pag-asa. Ang ulat na iyon ay lalong nagpakumbinsi kay Reyes na ang pattern na ito ay classic ngunit nakamamatay. Ang matatamis na pangako tungkol sa madaling trabaho na may mataas na sahod ay laging isang bitag na mahirap tanggihan para sa mga nagmula sa mahihirap na pamilya. Bukod sa impormasyon mula sa field, nagsimula na ring maghukay ang mga investigador sa nakaraan ni Isabel. Mula sa mga police records, natuklasan na ang babaeng may buong pangalan na Isabel Rosales Nay Cruz ay dati nang nakulong dahil sa kaso ng human trafficking sa Maynila halos 10 taon na ang nakalipas. Pagkatapos makalaya, palipat-lipat siya ng lungsod. Hindi siya nananatili ng matagal sa isang lugar. Kilala si Isabel bilang madulas, mahirap hulihin at magaling magmanipula ng tao. Ang kanyang ugali na mamuhay ng marangya ay isa ring mahalagang palatandaan. Bagamat wala siyang opisyal na trabaho, lagi siyang mukhang glamorosa, mamahaling damit, mamahaling bag, at maging pinakabagong modelo ng cellphone. Lahat ng iyon ay hindi tumutugma sa kanyang background sa ekonomiya. Hinala ng pulisya na ang kanyang pamumuhay ay pinupondohan ng isang mas malaking kriminal na network. Isang gabi, nagtagumpay ang surveillance team na kumuha ng malinaw na litrato ni Isabel nang lumabas siya sa isang maliit na hotel sa Davao. Sa litrato, nakasuot siya ng isang kapansin-pansing pulang damit. Nakalugay ang kanyang blonde na buhok at makapal ang kanyang lipstick. Sa tabi niya, isang matipunong lalaki ang may dalang itim na maleta. Ang litratong iyon ay naging unang malakas na visual evidence ng kanyang presensya. Tinitigan ni Reyes ng matagal ang litrato. Ang mukha ni Isabelle ay nagpapakita ng tiwala sa sarili na tila hindi siya kayang abutin ng batas. Ngunit sa likod ng kanyang bahagyang ngiti, nararamdaman ni Reyes ang bakas ng kalupitan. Ang babaeng ito ay hindi lamang isang recruiter. Siya ay isang mahalagang buhol sa isang network na nagbebenta ng tao na parang mga gamit lamang. Ngayon, ang puzzle ay lalong nagiging malinaw. Si Isabel ay hindi na isang malabong anino. Siya ay totoong nabubuhay sa paligid ng Davao, nagkakalat ng mga huwad na pangako upang mahuli ang mga kabataang babae. Ang kanyang marangyang pamumuhay ay nagsisilbing kanyang kalasag. Habang ang kanyang takot sa batas ay nagpapanatili sa kanya sa paglipat-lipat. Alam ni Reyes na ang susunod na hakbang ay ang maghintay ng tamang oras. Kailangang mahuli si Isabel sa paraang hindi magbibigay ng pagkakataong makatakas. Isang maliit na pagkakamali lamang ay maaaring maging dahilan upang maglaho siya na parang ibong lumipad sa gabi. Kaya't sunod-sunod na pulong ang isinagawa at dahan-dahang binuo ang plano ng paghuli. Samantala, patuloy na nagtatrabaho ang surveillance team, sinusundan ang bawat kilos niya, nire-record ang bawat pagkikita, lahat upang matiyak na sa pagkakataong ito, hindi makakatakas si Isabel. At nang gabing iyon, sa tahimik na opisina, isinara ni Reyes ang folder na naglalaman ng mga litrato ni Isabel. Sa kanyang puso, bumulong siya. Ang 17 buhay na nagyelo sa palka ng barko ay mayroon ng boses. Ang boses na iyon ang magtuturo sa atin hanggang sa mahuli ang utak. Nang hapong iyon, nagsimulang dumilim ang langit sa Davao. Dahan-dahang lumubog ang araw sa likod ng mga bundok na naghihiwalay sa lungsod mula sa malawak na dagat. Ang mga kalsada ay puno ng mga sasakyan. Isa-isang umilaw ang mga ilaw ng tindahan. Ang ingay ng mga tindero sa kalye ay naghahabulan. Sa gitna ng ingay na iyon, ang team ng Oplan 924 ay lubos na nakaalerto. Ang pinakabagong ulat ay nagkumpirma na ang gabing iyon ay magiging isang mapagpasyang gabi.
Ang impormasyon mula sa undercover team ay nagsasabi na si Isabel Rosales ay makikipagkita sa dalawang kabataang babae sa isang maliit na cave sa sentro ng lungsod. Ang mga dalaga ay galing sa isang nayon sa Sultan Kudarat, kararating lamang sa Davao na may pag-asang makakuha ng trabaho. Ipinangako ni Isabelle ang isang pagpupulong upang pag-usapan ang trabaho bilang waitress sa ibang bansa na may malaking sahod. Ang cave ay simple. Ang mga kahoy na mesa ay nakahanay sa ilalim ng dilaw na ilaw. Mula sa labas, hindi ito mukhang espesyal. Ngunit halos lahat ng upuan ay okupado na ng mga investigador na nagpapanggap. Mayroong nagpapanggap bilang habal-habal driver, mayroong nakaupo na parang turista, at mayroon pang nagtitinda ng maliliit na pagkain sa harap ng pinto. Lahat ay maayos na inayos. Sa loob ng isang sasakyan hindi kalayuan, si Colonel Antonio Reyes ay nagmamanman sa pamamagitan ng communication device. Pinaalalahanan niya ang lahat ng miyembro na dapat mahuli ng buhay ang target at dapat mailigtas muna ang dalawang dalaga na niloloko ni Isabelle. Itinuro ng orasan ang 8:00 ng gabi. Isang puting sasakyan ang huminto sa harap ng cave. Mula sa loob, lumabas ang isang babae na may matingkad na berdeng damit. Kulay blonde ang kanyang buhok, matingkad na pula ang kanyang labi, at sa kanyang kamay ay maihawak na mamahaling bag. Siya si Isabel Rosales. Dalawang kabataang babae na naghihintay na ay tumayo upang salubungin siya. Ang kanilang mga mukha ay kinakabahan ngunit puno ng pag-asa. Tinapik ni Isabelle ang balikat ng isa sa kanila at nagsimulang magsalita sa isang mapanghikayat na tono. Sinabi niya na sa Malaysia, mayroong madaling trabaho na may malaking sahod, maglilingkod lamang sa mga bisita sa isang restaurant. Idinagdag niya na pagkatapos ng ilang buwan ng pagtatrabaho, makakapagpadala na sila ng malaking pera sa kanilang mga pamilya. Ang mga dalaga ay tila naniwala. Sila ay tumatango, paminsan-minsan ay umingiti sa pag-iisip ng isang magandang kinabukasan. Pagkatapos ay naglabas si Isabelle ng isang bungkos ng pera at inilagay ito sa mesa bilang tanda ng kanyang seryosong intensyon. Sinabi niya na sa gabing iyon din ay kailangan nilang sumama sa kanya upang makapaglakbay na sila kinabukasan. Si Reyes, na nakikinig sa radyo, ay nagbigay ng isang maikling hudyat. Oras na para kumilos. Sa loob ng ilang segundo, nagbago ang sitwasyon. Ang investigador na nakaupo malapit sa pinto ay mabilis na kumilos upang harangan ang labasan. Dalawa pang iba ang lumapit mula sa kanan at kaliwa. Nagulat si Isabel. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sinubukan niyang tumayo, ngunit agad na hinawakan ng isang babaeng investigador ang kanyang kamay at isang posas ang ikinabit sa kanyang pulso. Sumigaw si Isabel ng malakas, humihingi ng paliwanag, sinasabing marami siyang kakilala at magsisisi ang mga pulis. Ngunit, hindi na tinag ng kanyang boses ang hanay ng mga investigador. Samantala, ang dalawang kabataang babae na nakaupo sa mesa ay natigilan sa takot. Lumapit ang isang babaeng investigador, pinakalma sila, sinasabing ligtas na sila at kaliligtas lang mula sa malaking panganib. Patuloy na nagpupumigla si Isabel. Ang kanyang tingin ay matalim. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit, ngunit masyadong malakas ang posas sa kanyang kamay. Lahat ay nangyari ng napakabilis kaya't hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makahanap ng paraan upang makatakas. Pumasok si Reyes sa cave. Matapos matiyak na ligtas na ang lahat, tumayo siya ng tuwid sa harap ni Isabel at sinabi sa isang matatag na boses na siya ay inaaresto dahil sa hinalang human trafficking. Binigyang diin din niya na 17 buhay na ang nawala dahil sa kanyang mga gawa. Umismid si Isabelle at sinabi na siya ay isang tagapamagitan lamang at nagkamali ang mga pulis. Bahagya siyang humiti, sinusubukang itago ang kanyang kaba. Hindi nagpatinag si Reyes. Para sa kanya, ang paghuling ito ay hindi ang katapusan, kundi ang simula. Sa pagkahuli ni Isabel, ang daan patungo sa isang mas malaking network ay nabuksan na. Dinala ng mga investigador si Isabel palabas ng cave, patungo sa isang espesyal na sasakyan. Ang dalawang kabataang babae ay dinala sa ibang sasakyan upang protektahan. Ang kanilang mga mukha ay tulala pa rin. Ngunit, dahan-dahan nilang naunawaan na ang kanilang buhay ay kaliligtas lang. Ang hangin ng gabi sa Davao ay malakas na umiihip, dala ang maalat na amoy ng dagat patungo sa lungsod. Ang mga kalsada ay nanatiling abala.
Ang mga tao ay naglalakad na hindi alam na sa isang maliit na cave, isang mahalagang pangyayari ang naganap. Para sa team ng Oplan 724D, ang gabing iyon ay naging isang tanda ng isang bagong kabanata. Mula sa barko ng kamatayan na puno ng mga nagielong bangkay, nagtagumpay na silang mahuli ang babaeng matagal nang nangre-recruit ng mga biktima gamit ang mga huwad na pangako. Nang gabing iyon, ang silid ng interogasyon sa -11 ay mas malamig kaysa karaniwan. Ang ilaw ng fluorescent sa kisam ay nagbibigay liwanag sa isang mahabang kahoy na mesa na puno ng mga dokumento, litrato, at talaan mula sa operasyon. Sa dulo ng mesa, si Isabel Rosales ay nakaupo na may posa sa kamay. Ang kanyang mukha ay mayroon pa ring mga bakas ng makapal na makeup, ang kanyang pulang labi ay tuyo na ngayon, ngunit isang mapanuksong ngiti ang paminsan-minsan ay lumilitaw, na tila wala siyang pakialam. Sa harap niya, si Colonel Antonio Reyes ay nakaupo ng mahinahon. Ang kanyang tingin ay matalim, ang kanyang katawan ay bahagyang nakahilig pasulong, nagbibigay ng psikolohikal na pressure. Dalawa pang investigador ang nakatayo sa gilid ng silid, handang itala ang bawat salitang lalabas. Binuksan ni Reyes ang usapan sa isang walang emosyong boses. Binigyang diin niya na si Isabel ay inaresto dahil sa malakas na hinala ng kanyang pagkakasangkot sa human trafficking. Binanggit niya ang 17 bangkay ng babae na natagpo ang nagielo sa isang barko ng mangingisda. Binanggit din niya ang mga testimonya ni Nalito at Benji na nagbanggit ng kanyang pangalan. Inayos ni Isabelle ang kanyang upo at sinabi sa isang mayabang na tono na siya ay isang tagapamagitan lamang. Inakusahan niya ang pulisya na nagkamali ng tao. Sinabi niya na ang kanyang trabaho ay tumulong lamang sa mga dalaga na maghanap ng trabaho sa ibang bansa. Wala nang iba. Bahagyang umiti si Reyes. Ipinakita niya ang isang malaking folder kay Isabel. Naglalaman ito ng mga litrato mula sa cave kung saan siya nahuli, mga recording ng nakikipag-usap siya sa mga biktima, at mga transcript ng usapan na nakuha ng undercover team. Binigyang diin ni Reyes na lahat ng ebidensya ay nagpapakita na si Isabel ay hindi lamang isang tagapamagitan, kundi ang pangunahing recruiter. Natigilan si Isabel. Ang kanyang mga mata ay mabilis na bumasa sa mga litrato. Ngunit, muli niyang itinaas ang kanyang baba, sinusubukang magpakatatag. Sinabi niya na ang mga dalaga ay dumating sa kanilang sariling kagustuhan. Nag-alok lamang siya ng paraan, hindi kailanman namilit. Tinapik ni Reyes ang mesa ng marahan ngunit may diin. Sinabi niya na ang 17 biktima na nagyelo sa palka ng barko ay pinangakuan din ng parehong bagay. Lahat sila ay inakit ng mga alok ng madaling trabaho, malaking sahod at magandang kinabukasan. Tinanong niya, kaya ba ni Isabel na tingnan ang mga litrato ng mga malamig na mukha na iyon at sabihin pa rin na wala siyang kasalanan? Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik sa silid. Yumuko si Isabel sandali at tumawa ng mapait. Sinabi niya na mahirap ang mundo. Lahat ay naghahanap ng paraan upang mabuhay. Idinagdag niya na sumusunod lamang siya sa agos, ginagawa kung ano ang maaaring gawin para sa pera. Tiningnan siya ni Reyes ng tahimik. Alam niyang nagsisimula ng gumuho ang depensa ni Isabel. Pagkatapos ay binanggit niya ang halaga ng pera na natanggap ni Isabel sa bawat pagpapadala. Binanggit niya ang halagang 300,000 piso ayon sa testimonya ni Lito. Tinanong niya kung kaya ni Isabel na manumpa na hindi niya kailanman natanggap ang perang iyon. Dahan-dahang nawala ang ngiti ni Isabel. Hindi siya mapakali sa kanyang upuan, at sa wakas ay umamit na mayroon niyang perang natanggap. Ngunit muli niyang sinubukang ipagtanggol ang kanyang sarili sa dahilan na sumusunod lamang siya sa utos ng isang taong mas mataas. Sinabi niya na siya ay isang maliit na kamay lamang ng isang malaking network. Inilapit ni Reyes ang kanyang katawan. Ang kanyang boses ay mas mahina ngunit tumatagos. Binigyang diin niya na bawat buhay na nawala ay isang responsibilidad. Hindi mahalaga kung si Isabelle ay ang boss o isang maliit na kamay lamang, ang dugo ng mga biktima ay nasa kanyang mga kamay. Kinagat ni Isabelle ang kanyang labi at huminga ng malalim. Sinabi niya ng mahina na totoong ang nagdala siya ng mga kabataang babae sa daungan. Inamin niya na ang kanyang tungkulin ay mang-akit gamit ang mga pangako ng trabaho at pagkatapos ay ihatid sila sa isang grupo na nag-aayos ng paglalakbay sa dagat. Natahimik sandali ang silid.
Itinala ng mga investigador ang bawat salita. Ang pag-amin na ito ay isang malaking hakbang. Bagamat hindi pa ganap na tapat, tinanong ni Reyes kung sino ang nag-uutos sa kanya. Umiling si Isabelle, sinusubukang iantala ang sagot. Sinabi niya na hindi niya alam ang tunay na pangalan, tinatawag lamang sa isang partikular na pangalan. Tinitigan siya ni Reyes ng matagal at inilagay ang litrato ng biktima na si Maria Clara Santos sa mesa. Sinabi niya sa isang nanginginig na boses na ang dalagang ito ay 20 taong gulang pa lamang, umalis na may pag-asang magpadala ng pera sa kanyang ina sa Bohol. Ngunit ngayon ay isang nagielong bangkay na lamang. Tinanong niya kung kaya ni Isabelle na tingnan ang litratong iyon at isipin pa rin na ang kanyang trabaho ay isang normal na bagay. Nagbago ang ekspresyon ni Isabelle. Ganap na nawala ang kanyang ngiti. Ibinabaling niya ang kanyang mukha at sinabi sa isang paos na boses na hindi niya kailanman binalak na pumatay. Ginagawa lamang niya ang kanyang trabaho. Wala nang iba. Sumagot si Reyes ng malamig na dahil sa pananahimik at paggawa ng trabaho ng walang konsensya, 17 buhay ang nawala. Binigyang diin niya na hahabulin siya ng batas at hindi na siya makapagtatago. Matagal na natahimik si Isabelle at sa wakas ay sinabi na handa siyang magsalita ng higit pa, ngunit humihingi ng garantiya para sa kanyang kaligtasan. Takot siya dahil ang taong nasa itaas niya ay napakalakas at mapanganib. Ikinumpas ni Reyes sa team na itala ng detalyado ang pangungusap na iyon. Para sa kanya, ito ay isang bagong pinto na bumukas. Nang gabing iyon, hindi pa tapos ang interogasyon. Ngunit isang bagay ang malinaw. Sa wakas ay nagsimulang aminin ni Isabel na siya ay bahagi ng isang malaking network at may isang taong mas makapangyarihan sa kanya. Sa labas ng silid ng interogasyon, lumalim na ang gabi sa Davao. Tanging ang tunog ng mga insekto at paminsan-minsang ugong ng mga sasakyan ang maririnig. Ngunit sa loob ng gusaling iyon, ang paglalakbay ng Oplan 924 ay papasok pa lamang sa isang mas madilim na kabanata. Mula sa pag-amin ni Isabelle, alam ng mga investigador na hinaharap nila ang isang bagay na mas malaki pa kaysa sa kanilang inaakala. Ang kapaligiran sa silid ng interogasyon ay nanatiling puno ng tensyon. Ang orasan sa dingding ay dahan-dahang tumiktak, minamarkahan ang bawat mabagal na segundo. Nakaupo si Isabel Rosales na nakayuko ang ulo. Ang posa sa kanyang kamay ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Sa mga nakaraang minuto, hindi siya gaanong nagsalita, paminsan-minsan lamang humihinga ng malalim na tila nakikipaglaban sa kanyang sarili. Si Colonel Antonio Reyes ay matyagang naghintay. Alam niyang para masira ang depensa ng isang taong tulad ni Isabel, kailangan ng pasensya at tamang pressure. Hindi siya sumasabat, hinahayaan lamang na ang katahimikan ang magbigay ng psikolohikal na pressure. Sa wakas, itinaas ni Isabelle ang kanyang mukha. Ang makeup sa kanyang pisngi ay nagsimula ng kumupas, nag-iiwan ng mga guhit ng pagod. Sa isang paos na boses, sinabi niya na siya ay bahagi nga ng isang malaking network. Inamin niyang hindi siya ang pangunahing utak, isang kamay lamang na sumusunod sa utos. Tumango si Reyes ng marahan at hiniling na pangalanan niya kung sino ang nag-uutos. Nag-alinlangan si Isabelle. Ang kanyang mga mata ay gumagalaw pakaliwat pa kanan. Tila may isang taong nagmamasid mula sa likod ng dingding. At sa isang halos pabulong na boses, binanggit niya ang isang pangalan, Chen Yong. Agad na natahimik ang silid. Ang pangalang iyon ay banyaga sa karamihan ng mga batang investigador, ngunit si Reyes, na may karanasan na, ay agad na nakilala ang pattern. Ang mga transnational human trafficking network ay madalas na pinamumunuan ng mga dayuhang figure na madulas at nagtatago sa labas ng jurisdiksyon ng batas ng Pilipinas. Tiningnan ni Reyes si Isabel ng masama, humihingi ng kumpirmasyon. Dahan-dahang tumango si Isabelle. Sinabi niya na si Chen Yong ay isang lalaking mula sa Guangxi, China. Siya ang nag-aayos ng lahat. Ang tungkulin lamang ni Isabelle ay maghanap ng mga kabataang babae mula sa mga probinsya, akitin sila ng mga huwad na pangako, at ihatid sila sa isang grupo sa barko na naghihintay na. Lahat ng desisyon ay nasa kamay ni Chen Yong. Agad na itinala ng ibang investigador ang detalye. Nagpatuloy si Isabel na mahigit 3 taon na siyang nagtatrabaho para sa network na ito. Sa bawat pagpapadala,
tumatanggap siya ng mga instruksyon sa pamamagitan ng telepono. Ang numerong ginagamit ay laging nagbabago, ngunit alam niyang ang boses na nag-uutos ay pareho. Si Chen Yong ay hindi kailanman nagpapakita ng personal, ngunit laging tinitiyak na ang pera ay nai-transfer sa tamang oras sa pamamagitan ng mga middleman account. Tinanong ni Reyes, alam ba ni Isabelle ang nangyayari sa mga dalaga pagkatapos nilang umalis? Huminga ng malalim si Isabelle at yumuko. Sinabi niya na ang ilan ay ipinangakong magtatrabaho sa mga restaurant o entertainment venue sa ibang bansa, ngunit marami ang hindi nakararating sa kanilang destinasyon. Mayroong nawawala, mayroong pinipilit magtrabaho sa mga kasino, at mayroon pang nababalita ang ibinebenta para kunin ang kanilang mga organ. Ang mga salitang iyon ay muling nagpatahimik sa silid. Naramdaman ng mga investigador na tumayo ang kanilang mga balahibo. Ang krimen na ito ay mas malupit pa pala kaysa sa kanilang inaakala. Inulit ni Reyes ang tanong. Nakita ba ni Isabel mismo ang ebidensya ng organ trafficking? Umiling si Isabel. Ngunit inamin niyang minsan siyang sinabihan ng isa sa mga tauhan ni Chen Yong na ang mga bangkay ng mga biktima ay maihalaga pa rin. Tinatawag silang malamig na kalakal, maaari pa ring ibenta kahit wala ng buhay. Nanigas ang mga mukha ng mga investigador nang marinig ang pangungusap na iyon. Kinuyong ni Reyes ang kanyang kamao sa ilalim ng mesa, pinipigilan ang galit. Alam niyang ang pag-amin na ito ay magiging isang mahalagang batayan para sa internasyonal na kooperasyon. Pagkatapos ay nagkwento pa si Isabel. Si Chen Yong ay kilala bilang madulas, laging palipat-lipat ng tirahan, at madalas gumamit ng mga peking pagkakakilanlan. Sa kanyang mga tauhan, tinatawag siyang Ginoong Chen. Isang taong hindi gaanong nagsasalita, ngunit bawat salita niya ay isang utos. Kontrolado niya ang mga ruta sa dagat sa pagitan ng Mindanao, Pilipinas, at ng katubigan ng Guangxi. Sa bawat pagpapadala, nakakatanggap si Isabel ng detalyadong mga direksyon kung saan dapat kolektahin ang mga dalaga, kailan dapat umalis, at sa aling barko dapat ihatid. Si Chen Yong ay may mga tao sa iba't ibang maliliit na daungan kaya't mahirap i-trace ang kanyang mga ruta. Maingat na nakinig si Reyes. Sa kanyang isipan, napagtanto niyang ang Oplan 924 ay hindi na lamang isang lokal na kaso, kundi umabot na sa internasyonal na teritoryo. Alam niyang ang susunod na hakbang ay kailangang kasangkutan ng Interpol at ng mga otoridad ng China. Sa wakas ay tumigil sa pagsasalita si Isabel. Dahan-dahang tumulo ang kanyang mga luha. Sinabi niya na takot din siya. Alam niyang malaki ang network na ito at ang sinumang lumaban ay maaaring maglaho na lamang. Ngunit pagkatapos makita ang mga litrato ng mga biktima, hindi na kaya ng kanyang konsensya na itago ang lahat. Tiningnan siya ni Reyes ng tahimik. Alam niyang hindi ganap na tapat si Isabel. Maaaring mayroon pa siyang mga itinatago. Ngunit ang pag-amin tungkol kay Chen Yong ay isang malaking pinto na bumukas. Ngayon, nagsisimula nang makita ang tunay na utak. Isang emergency meeting ang agad na isinagawa ng gabing iyon. Inulat ni Reyes ang progreso sa kanyang mga pinuno sa Maynila. Ang pangalan ni Chen Yong ay isinama sa listahan ng mga pinaghahanap. Ang mga datos na nakalap ay agad na ipapadala sa mga otoridad ng China sa pamamagitan ng diplomatikong mga channel. Lumalim na ang gabi. Sa labas ng gusali ng -11, ang mga ilaw ng lungsod ay tahimik na kumikislap. Tila hindi alam ng mundo na isang malaking lihim ang nabunyag sa loob ng gusali. Ang mga investigador ay seryosong nakaupo sa silid ng pulong. Ang kanilang mga mukha ay matigas, puno ng determinasyon. Alam nilang mahaba pa ang daan. Ngunit isang bagay ang tiyak, ang madilim na anino na nagngangalang Chen Yong ay naging pangunahing target na ngayon. Madilim pa ang langit sa Maynila nang ang opisyal na ulat ng Oplan 924 ay dumating sa mesa ng National Headquarters. Malinaw na nakasulat ang pangalan ni Chen Yong bilang ang malaking utak sa likod ng human trafficking na kumitil sa 17 buhay sa karagatan ng Mindanao. Ang dokumento ay agad na ipinasa sa Department of Foreign Affairs at pagkatapos ay sa mga diplomatikong channel ng Pilipinas at China. Sa loob ng ilang oras, ang kaso ay nagbago mula sa isang pambansang investigasyon tungo sa isang transnational operation.
Sa Beijing, natanggap ng Regional Interpol Office para sa Asia Pacific ang parehong balita. Nagulat ang maraming opisyal sa ulat. Si Chen Yong ay hindi isang banyagang pangalan, ngunit sa loob ng mahabang panahon, binabanggit lamang siya sa mga intelligence document na walang matibay na ebidensya. Ngayon, sa pag-amin ni Isabelle at sa tunay na ebidensya mula sa barko ng kamatayan, ang kanyang posisyon bilang pangunahing galamay ay lalong naging malinaw. Nang hapong iyon, isang pinagsamang pulong ang idinao sa Camp Crame. Naroon ang mga kinatawan mula sa Philippine Navy at National Intelligence Coordinating Agency. Ipinatawag si Colonel Antonio Reyes upang direktang ipaliwanag ang mga natuklasan mula sa field. Sa isang matatag na boses, ipinaliwanag niya kung paano nire-recruit ni Isabel ang mga biktima, kung paano dinala ng barko ang mga bangkay, at kung paano sa wakas na bunyag ang pangalan ni Chen Yong. Seryoso ang kapaligiran ng pulong. Dahan-dahang tumatango ang bawat ulo. Sa wakas, napagdesisyonan na ang Pilipinas ay mag-aalok ng opisyal na kooperasyon sa pulisya ng China. Ang layunin ay malinaw, tugisin at hulihin si Chen Yong, anuman ang panganib. Ang mga sumunod na araw ay naging abala. Ang mga kopya ng ebidensya ay inihanda, ang mga folder ng litrato ng mga biktima ay inayos, at ang mga ulat ng forensics ay isinama. Lahat ay ipinadala sa panig ng China sa pamamagitan ng diplomatikong mga channel. Hindi nagtagal, dumating ang sagot. Ang pulisya ng China ay nagpahayag ng kanilang kahandaang makipagtulungan. Inamin din nila na si Chen Yong ay matagal nang nasa kanilang watchlist, ngunit madulas at laging palipat-lipat ng lokasyon. Ang pinakabagong impormasyon ay nagsasabi na si Chen Yong ay nag-ooperate sa isang maliit na industrial zone sa Guangxi. Ang lugar ay nakakubli bilang isang pabrika ng pagproseso ng lamang dagat, ngunit sa katunayan ay isang transit point para sa mga biktima bago sila ibenta. Mula roon, inaayos ang mga transnational human trafficking routes. Nakuha ni Reyes ang balitang iyon mula sa isang online meeting kasama ang mga opisyal ng pulisya ng China. Nagpaplano silang magsagawa ng isang joint operation, kung saan magpapadala ang Pilipinas ng isang maliit na team bilang liison at saksi sa kaso. Si Reyes ang itinalaga upang pamunuan ang team ng Pilipinas. Nang lumapag ang eroplano sa Nanning, Guangxi, naramdaman ni Reyes ang isang banyagang hangin na tuyo, ngunit puno ng tensyon. Kasama niya ang 2 senior investigator at isang interpreter. Sila ay sinalubong ng mga opisyal ng pulisya ng China na may matitigas na mukha, puno ng pag-iingat. Sa lokal na himpilan ng pulisya, isang malaking mapa ng Guangxi ang nakadisplay. Isang pulang tuldok ang nagmamarka sa lokasyon ng pabrika na hinihinalang base ni Chen Yong. Ayon sa intelligence, mayroon doong isang underground warehouse kung saan itinatago ang mga biktima. Ang plano ng operasyon ay maingat na binuo. Ang pinagsamang puwersa ng China ang mangunguna. Habang ang team ng Pilipinas ay magmamasid, magbibigay ng karagdagang impormasyon, at mag-i-identify ng ebidensya na may kaugnayan sa mga biktima mula sa Pilipinas. Sa gabi bago ang operasyon, nakaupo si Reyes sa kanyang simpleng silid sa hotel. Tiningnan niya ang mga litrato ng mga biktima na dala niya mula sa Davao. Ang mga batang mukha ay tila nakatingin pabalik sa kanya, humihingi ng hustisya. Nangako si Reyes sa kanyang sarili na sa pagkakataong ito, hindi makakatakas ang malaking utak. Madaling araw, nagsimula ang operasyon. Daan-daang pulis ng China ang kumalat sa paligid ng industrial zone. Sila ay nakasuot ng itim, kumpleto sa bulletproof vest. Sumama ang team ng Pilipinas, nagpapanggap sa isang logistics vehicle. Ang malamig na hangin na maihalong alikabok ay nagpahirap sa paghinga. Ngunit ang diwa ng lahat ay nanatiling nag-aalab. Nang ibigay ang hudyat, sabay-sabay na kumilos ang mga puwersa. Ang gate ng pabrika ay giniba. Umalingaw-ngaw ang mga sigaw at mabilis na pumasok ang mga armadong puwersa. Ilang nagbabantay ang sumubok na lumaban, ngunit agad na napasuko. Pumasok din si Reyes sa loob. Sa likod ng pabrika na puno ng amoy lansa, natagpuan nila ang isang pasilyo patungo sa isang underground warehouse. Mula roon, narinig ang mga tunog ng pagkatok, pag-iyak at mahinang mga sigaw. Binuksan ang bakal na pinto at nakita ang dose-dose ng taong may mapuputlang mukha. Karamihan ay mga kabataang babae na nakaupo ng siksikan sa isang masikip na espasyo.
Ang tanawin ay nagpasikip sa dibdib ni Reyes. Agad niyang tinulungan ang mga biktima na makalabas. Habang ang medical team ng China ay mabilis na nagbigay ng tulong. Ang mga biktima ay karamihan mula sa Timog Silangang Asya, at ilan sa kanila ay mga Pilipinong nawawala ng ilang buwan na. Sa ibang silid, nahuli ng mga puwersa ang isang malaking lalaki na may matigas na mukha. Siya si Chen Yong. Sinubukan niyang tumakas sa likod na pinto, ngunit napigilan siya ng mga puwersang nakapalibot na. Agad na ikinabit ang posa sa kanyang kamay. Tumayo si Reyes hindi kalayuan, tinitigan ng diretso ang mukha ng lalaki. Sa kanyang isipan, sinabi niyang ang 17 buhay na nagyelo sa dagat ng Mindanao ay nakakuha na ng katumbas. Ang malaking utak ay sa wakas ay nahulog sa kamay ng batas. Natapos ang operasyon bago magtanghali. Dose-dose ng tao ang inaresto, daan-daang ebidensya ang nakuha. Mula sa mga dokumento ng paglalakbay, pera, hanggang sa mga pampatulog na ginamit upang paralisahin ang mga biktima. Ang underground warehouse na iyon ay naging isang tahimik na saksi ng isang krimen na matagal nang nakatago. Nang hapon, isang joint press conference ang idinaos. Inanunsya ng pulisya ng China na nagtagumpay silang buwagin ang isang malaking internasyonal na human trafficking network sa tulong ng impormasyon mula sa Pilipinas. Ang pangalan ni Chen Yong ay binanggit bilang pinuno at ngayon ay opisyal na siyang pangunahing suspect. Tumayo si Reyes sa likod ng podium, hindi gaanong nagsalita. Tumingin lamang siya sa kamera at naalala ang mga mukha ng mga biktima na nakita niya sa silid ng forensics sa Davao. Sa kanyang puso, naramdaman niya ang ginhawa. Bagamat alam niyang mahaba pa ang laban, isang malaking hakbang na ang naabot. Nang gabing iyon, sa kanyang simpleng hotel, sumulat si Reyes ng opisyal na ulat. Isinulat niya na ang hustisya para sa 17 buhay ay nagsisimula ng matupad. Ngunit, idinagdag din niya na marami pang ibang biktima ang kailangang iligtas. Hindi pa tapos ang paglalakbay. Sa silid ng pulong ng E-11, seryosong nakaupo ang mga investigador sa isang bilog. Sa mesa, nakalatag ang mga litrato, mga mapa ng ruta sa dagat, at mga talaan mula sa interogasyon matapos ang paghuli kay Isabel sa Davao at kay Chen Yong sa Guangxi. Ngayon, oras na para buuin ang rekonstruksyon ng paglalakbay ng mga biktima. Ang pangunahing layunin ay malinaw na ipaliwanag kung paano nasangkot ang 17 kabataang babae mula sa simula hanggang sa kanilang malagim na katapusan. Tumayo si Colonel Antonio Reyes sa harap ng isang malaking whiteboard. Gumuhit siya ng isang mahabang linya mula sa mga probinsya ng Mindanao at Visayas hanggang sa Mindanao. Ang linya ay sumanga patungo sa isang ruta sa dagat na nagtatapos sa internasyonal na katubigan. Habang itinuturo ang mapa, ipinaliwanag niya ang bawat hakbang. Ang unang hakbang ay ang recruitment. Si Isabel Rosales at ang kanyang network ay naglilibot sa mga mahihirap na nayon, mga palengke, at maging sa mga boarding house ng mga manggagawa sa pabrika. Nilalapitan nila ang mga kabataang babae na may pangako ng trabaho sa ibang bansa. Laging matamis magsalita si Isabel, binabanggit ang malaking sahod, magaan na trabaho, at pagkakataong matulungan ang pamilya. Marami sa kanila ang nahikayat, lalo na dahil sa kanilang mahirap na kalagayan sa buhay. Ang pangalawang hakbang ay ang pansamantalang tirahan. Matapos mahikayat, dinadala ni Isabel ang mga biktima sa isang maliit na inuupahang bahay sa labas ng Davao. Mula sa labas, mukha itong ordinaryong bahay, ngunit sa loob, ang mga biktima ay ikinukulong ng ilang araw. Ipinagbabawal silang makipag-ugnayan sa kanilang pamilya, ipinagbabawal na lumabas, at binibigyan ng dahilan na inaayos pa ang kanilang mga dokumento sa paglalakbay. Ang pangatlong hakbang ay ang paghahatid sa barko. Karaniwang ginagawa ito sa gabi upang hindi mapansin. Pinipilit ang mga biktima na uminom ng isang likido na maihalong pampakalma. Sila ay nanghihina, madaling utusan, at pagkatapos ay dinadala sa loob ng isang barko ng mangingisda. Ang bakal na pinto ng palka ay mahigpit na isinasara. Ang mga batang katawan ay iniiwang nakahiga sa masikip na espasyo, kasama ang dose-dose ng iba pa. Ang pang-apat na hakbang ay ang paglalakbay ng kamatayan. Sa loob ng palka, kulob ang hangin, manipis ang oxygen. Ang mga biktima na gising pa ay umiiyak, nagmamakaawa, at sinusubukang kumatok sa dingding ng barko.
Ngunit walang nakakarinig o mas tamang sabihin, walang gustong makialam. Kapag sila ay nagre-rebelde, dinadagdagan ng mga tauhan ng barko ang dosis ng pampakalma sa pamamagitan ng iniksyon. Sa isang estado ng kalahating malay, ang kanilang mga katawan ay naninigas. Ang kanilang hininga ay lalong umiikli. Huminto sandali si Reyes, nagluluha ang kanyang mga mata. Tiningnan niya ang litrato ng isa sa mga biktima, si Maria Clara Santos mula sa Bohol, na natagpuan na may tatoo ng sampagita sa kanyang balikat. Sinabi niya na bawat biktima ay may kwento, may pamilya at may pangarap. Ngunit sa madilim na palka na iyon, lahat ng kanilang pag-asa ay naputol. Ang panlimang hakbang ay ang kamatayan. Sa masikip na espasyo na walang sariwang hangin, dahan-dahang nawala ng buhay ang mga batang katawan. Isa-isang bumagsak. Karamihan ay dahil sa kakulangan sa oxygen, ang iba ay dahil sa sobrang dosis ng gamot. Sa loob ng 2 o 3 araw, ang palka ay naging isang silid ng kamatayan. Ang pang-anim na hakbang ay ang pag-iimbak. Ang mga katawan na wala ng buhay ay hindi basta-basta iniiwan. Ipinapasok sila sa mga itim na plastic bag at isinasalansan sa ilalim ng yelo. Para sa network na ito, kahit ang mga bangkay ay itinuturing pa ring paninda na maaaring ibenta. Nakikinig ang mga investigador sa paliwanag na may malungkot na mukha. Ang kanilang mga puso ay nasasaktan sa pag-iisip sa mga huling sandali ng mga biktima. Si Chief Petty Officer Mateo Garcia, na naroon sa silid, ay mahigpit na hinawakan ang sarili niyang litrato. Naalala niya ang kanyang anak na babae sa bahay na kaedad ng mga biktima. Bumulong siya, sana'y magkaroon ng kapayapaan ang kanilang mga kaluluwa. Ang rekonstruksyon na ito ay hindi lamang naging isang legal na talaan, kundi isang mapait na paalala kung gaano kalupit ang human trafficking. Binigyang diin ni Reyes na ang network na ito ay hindi lamang nagbebenta ng mga buhay na katawan, kundi itinuturing din ang mga tao bilang malamig na kalakal na maaaring tratuhing parang mga gamit sa palengke. Nang gabing iyon, matapos ang pulong, lumabas si Reyes ng gusali at tumingala sa langit ng Davao na puno ng mga bituin. Sa malayo, narinig ang tunog ng dagat. Ang mga alon ay paulit-ulit na humahampas sa pampang. Naalala niya ang gabi kung